Listen to Lord, you are here. Welcome everyone. We are glad that the Lord brought you here. Lord, richly blessed, blessings flow to you. Welcome to Jesus, the anointed one. Welcome to Jesus, the anointed one. Welcome to the Jesus, the anointed one. Hallelujah, come on. Once again, let's give God the best clap of praises. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And this Sunday po, this is the first Sunday of May. Amen. And sino pong naniniwala na yung nagdaang month, which is ang April, ay bago pa lang mag-end yun, tayong lahat ay victorious na. Amen? Amen. And alam nyo po, si Lord ay nandito na, kahit nasa biyahe ka pa kanina. Si Lord ay kasama mo na kahit nasaan ka. And that is the thing that we will declare right now, that God is here with us. Kaya ang tanging gagawin lang natin ay pagpurihan siya. Come on. Huwag kang mahihiyang itaas yung kamay mo. Huwag kang mahihiyang kantahan si Lord at sayawan si Lord. Hallelujah. Establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Come on, let's sing. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face.
sing. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Come on, let's sing holy. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Minsan pa. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Let's sing. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to sing Jesus first to fail. Yes, Lord. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus here revealed. Oh, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Come on! Hallelujah, Jesus. At naniniwala po ako, hindi lang yung presence ni Lord ang nararamdaman natin ngayon, pati yung pagmamahal niya. Amen. Hallelujah. And we will continue praising the name of the Lord. Kakantahin natin yung pag-ibig niya sa buhay natin. Hallelujah. Ibig ibinigay, di matutumbasan, kalayaan, kagalingan, di mababayaran ng aming maranasan, ng
naglalaho, kalinga mo'y di nagkukulang. Ito'y nararanasan ko minsan pa. Nilakaw ang Diyos, kumilubos mong tinubos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, presensya mo'y di naglalaho, kalinga mo'y di nagkukulang. Ito'y nararanasan ko for the last time. Nilakaw ang Diyos, kumilubos mong tinubos. Pag-ibig mo'y di nagbabago, presensya mo'y di naglalaho, kalinga mo'y di nagkukulang. Ito'y nararanasan ko, kalinga mo'y di nagkukulang. Ito'y nararanasan ko. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Come on. The best clap of praise para sa ating Diyos na buhay. Napakasarap pong magpuri sa Lord. Amen. Sobrang sarap pong kumanta, sumayaw, pumikit lang, kahit hindi mo alam yung lyrics kapag ang kinakantahan mo ay si Lord. Amen. And this time, ang gagawin lang po natin ay i-worship si Lord. We will sing Hosanna. And we will just remember na yung grace ni Lord lang ang reason why we are drawing close to God. Amen. Dahil yun sa grace ni Lord. Hallelujah. Come on. Let's just close our eyes. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. King of glory, coming on to clouds with fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. Yes, Lord, we see your love and mercy, O God. Let's see His love and mercy, washing over all our sin. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah, Jesus. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival. I see a new revival
the best clap of praise. Oh, Jesus! Jesus! Come on! Sharabayan Narabashanda! Oh, dakilang Diyos! Dakila ka, Panginoon! Woo! Yes, Lord! Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Panginoon, marami pong salamat sa iyong presensya, Lord. Ngayong umagang ito, ngayong tanghaling ito, Panginoon, marami pong salamat sa iyong napakakapal na presensya, Panginoong Diyos. Marami pong salamat because alam ko po, ramdam ng bawat isang kabanalan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ang kabanalan na kailangan po namin, O God, in Jesus' name. Lord, hayaan mo na sa umagang ito maranasan po namin ang iyong banal na Espiritu, O God. We declare the presence of your Holy Spirit. We declare the power of your Holy Spirit na bumagitna po sa amin. Lord God, to you be the highest praises, Panginoong Diyos, highest glory and highest honor. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po sa inyo ang na-bless sa ating pong awitan? Amen. Praise God. So tayo po ngayon ay, meron po bang mga bago? May bago ba? Taas nga po ang kamay. Praise God po. Welcome po. Welcome po. Balakpakan naman po natin si Lord sa buhay ng bago. Amen po. Alam po namin na kaya po kayo in-invite nang nag-invite po sa inyo dahil gusto rin po nilang maranasan po ninyo ang pagsama ni Lord. Amen po. Hindi po kami nag-o-offer ng religion. Ang ino-offer po namin ay ang relationship po natin kay Lord. Amen po. Ako po si Pastor Alexis. So ngayong umaga pong declare our calling verse, Luke 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance, to recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Ideklara din po natin ang ating culture sa GE1. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Palabakan po natin si Lord. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Pwede po natin batiin ang katabi natin ng mabiyayang umaga. I am blessed to share the heaven with you. Amen? Amen po. Palakpakan po ulit minsan pa natin si Lord. Marami po sa atin ang nakapahinga nitong nakaraang linggo. Kasi po, long weekend. Ano po? Sino po nakapag-long weekend? Taas ang kamay. Meron po ba? Hindi po, no? Parang kahit May 1, may pasok pa po yata. Ano po? Amen po, sabi ng isa, wala nga kami pasok ng Friday. Saturday naman pinapasok ako. Amen po? So, kung mapapansin po natin, mga kapatid, ang bilis po ng araw. Amen? Parang nakaraan ng April. Ngayon po ay buwan na po ng May. Di ba? Ibig sabihin, ngayong buwan po ng May, atin pong panampalatayanan na may darating na answered prayer. Kanino yon? Ngayong buwan ng may i-upgrade si Lord. Kanino yon? Lastly, ngayong buwan ng may idadagdag na bago sa iyo si Lord. Amen? Ngayong buwan ng may puhunan. Di ba pa may palabas dati? Ano po kay Doris Bigornia, no? May puhunan. Bakit? Ayaw nyo ng puhunan sa business? Amen.
Amen ba? Noong nakaraang buwan ng April, matatandaan po natin, ang pinag-usapan po natin is all about God's power. Ngayon naman pong buwan ng May, nakafocus po tayo sa ating May series na ang tawag po ay, si Lord naman ang magpapabanal. Amen po? Iikot po ang ating buwan ng May sa salitang righteousness. Sabihin po natin, righteousness. So ano nga ba ibig sabihin ng righteousness? Righteousness means doing what is right and good. It's choosing honesty, fairness, and obedience to what is morally or spiritually right, even when it's hard. Sa Tagalog po, ang righteousness po ay katuwiran. Sabi po natin, katuwiran. Hindi po ito yung mga tuwiran sa ina't amahan na, lagi na lang ako. Hindi po yun ha. Pag sinabi po natin katwiran, righteousness. Ibig sabi po doon, gagawin mo ang bagay na kalooban ng Diyos kahit na may kahit pa. Kahit mahirap gagawin mo. Po ba? Ibig sabihin, ang isang taong matuwid, pinipili niyang maging tapat, makatarungan at sumunod sa tama kahit mahirap gawin. Ang pagpili sa katwiran at kabanalan ay pagpili kay Lord araw-araw. Sino po sa inyo ang willing sa Lord araw-araw? Amen. Kung kaya naman, sabi po sa Matthew 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kapag po pala sinisik po natin ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos, ano daw pong ibibigay niya sa atin? Lahat ng ito. Ano po bang nasa isip nyo na magandang bagay? Lahat po yan ay ibibigay ni Lord. Kanino po yon? Akin yon. Ibig sabihin pala mga kapatid, sobrang mahalaga na pinipili po natin ang righteousness every day. Kung kaya naman ang title po ng pag-uusapan natin ay Pipiliin si Lord araw-araw. Di ba may kanta? Ano nga yun? Ano daw? Ano kanta yun? Oh, araw. Higay na nga yun. Araw-araw kasi. Amen? Ibig sabihin pala mga kapatid, kapag pinili mo si Lord araw-araw, ikaw ay gagawin niyang isang taong matuwid. Amen po? And I believe, ngayon pong umagang ito, alam ko po, marami po tayong gagawin sa bahay, marami tayong hugasin, tambak na labahin, pero mga kapatid, dahil inuna mo si Lord araw-araw, I believe, pinipili mo ang Diyos again and again. Amen? So tayo pong magtungo sa ating word of the day. Verse po, 1 Kings chapter 3, verse 5 to 14. Salitan po tayong bumasa, verse 5. Ako po muna. That night, the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, "What do you want? Ask, and I will give it to you." Verse 6, kayo naman po. Now, O Lord, my God, you have made me king instead of my father David. But I am like a little child who doesn't know his way around. Verse 8. And here I am in the midst of your own chosen people, a nation so great and numerous they cannot be counted. Verse 9, give me an understanding heart, so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours? Verse 10, kaya naman po. So God replied, because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or death of your enemies, I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart such as no one else has had or ever will have.
And I will also give you what you did not ask for, riches and fame. No other king in the world will be compared to you for the rest of your life. Last verse. And if you follow me and obey my decrees and my commands, as your father David did, I will give you a long life. Palakpakan po natin si Lord. Sino po ang nakakakilala kay Solomon? Amen? Siya po ay kilala sa kanyang wisdom. Amen po. Sabihin, siya po ang isa sa pinakamatalinong tao sa Biblia. Kaya nga po, pag po tayo nagpe-pray, I declare Solomonic wisdom. Amen po. Ibig sabihin, mga kapatid, isang araw, kwento ko lang po sa inyo, ang Diyos po ay nagpakita kay Solomon sa panaginip. Tinanong ng Diyos si Solomon, Solomon, ni David. Sino po nakakilala kay David? Di ba po si David ay sa hands after God's own. Pinapabura ng Diyos talaga si David. Tapos, nung naging hari ang anak ni David ni si Solomon, sinabi ng Diyos kay Solomon, ano ang gusto mo? Pero, kung titingnan po natin, pag kayo po ang tinanong, anong gusto mo? Ano po ang sagot nyo? Pera. Pera. Amen po, no? O kaya naman asawa. Parang parang nahihiya pa sabihin Pero mga kapatid, nung tinanong ni Lord si Solomon, ano ang gusto mo? Ang sagot po ni Solomon, gusto ko po ng wisdom para po mapamahal po ang pinagkatiwala niyo sa aking kaharian. Grabe, no? Humingi siya ng wisdom. Natuwa si Lord, sabi, grabe tong batang to Ang iba nahingi sa akin ng pera, kayo man ng ginto, ng katanyagan, pero siya, ang hiningi niya ay wisdom. Alam niyo ang ginawa ni Lord? Binigay niya ang wisdom kay Lord. Binigay ni Lord ang wisdom kay Solomon, pero may extra blessing pa si Lord. Pinayaman pa niya si Solomon at siya ang naging famous king that time. Amen po? Ang ganda po ng word natin po ngayon. Ibig sabihin po pala, minsan, si Lord sa buhay po natin, kapag tinanong niya tayo ng tanong para po sa ating mga buhay, ang isasagot po natin ay bagay na mayroong balik kay Lord. May dating sa Kanya. Amen? Kumbaga, Lord, pagpalain mo po ako para mapagpala ko pong ibang tao. Amen po? So, si David po, si Solomon po, anak po siya ni Haring David kay Bathsheba. Sino po nakakakilala kay Bathsheba? Amen po? Siya po yung nakita ni David na naliligo. Kaya nga po Bathsheba, no? Di ka? Si David po kasi babaero, kaya Bathsheba sa babae. Masiba Kaya nakakita siya ng may naliligo, ng nagbabat. Di ka po ang English ng ligo ay bat. Yung nakakita siya ng naliligo, para nakita niya si Bathsheba na humaling siya, dahil siya ay masiba sa babae, kanya pong inasawa. Ang anak po ay si Solomon. Yung wisdom, no? Thank you, Lord, ha? Grabe ka, Lord, ha? So that time, mga kapatid, si Haring Solomon po ay anak ni David kay Bathsheba. Pero mga kapatid, alam niyo po ba kung bakit pinaburan ni Lord si Solomon? Dahil po sa isang matuwid na tao. Sabihin po natin, matuwid. So, dahil sa pagpili ni Solomon sa pamumuhay ng may katwiran at pagtitiwala sa Diyos, ito po ang nangyari. Number 1, nalugod ang Diyos sa kanya. Di po ba? Ano po sa verse 10? The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Sa dinami-dami ng pwedeng hingi ni Solomon, ang hiningi katalinuhan para mapamunuan ang kaharian na ipinagkatiwala sa kanya. Grabe, no? Kasi imagine po natin, kung tayo ang tatanungin, sadya ng mga hiling natin, Lord, payamanin mo po ako ipagbalain mo, I want to be a blessing. Sadya naman po yun Amen po ba? Sino hindi magsasabing ayaw niya ng pera? Ako po. Amen po. Lahat po tayo Pero kakaiba si Solomon. Why? Because he chose to ask God, Lord, gusto ko po patalinuhin mo po ako. Para mapamahalaan ko ang mga nasasakupan ko. Kaya po siya kinalugdan ni Lord dahil iba ang panalangin niya. Iba ang hiningi niya. Pangalawa, dahil sa pagpili ni Solomon sa pamumuhay ng may righteousness, pangalawa, binigyan siya ng Diyos ng karunungan. Di ba number 1, nalugod si Lord sa kanya? Kakaibang anak kong ari
Talagang ang hiningi wisdom ha. Binigay po ba ni Lord? Amen, binigay ni Lord. Ano pong sabi sa verse 12? I will give you what you ask for. I will give you a wise and understanding heart such as no one else had or ever have. Ibig sabihin, hindi lang niya binigyan si Solomon ng wisdom. Binigyan pa rin niya si Solomon ng malawak na pangunawa. Sino po nakakailangan ng malawak na pangunawa? Taas ang kamay. Amen! Sino gusto ng mahabang pasensya? Amen! Yun po, sabi dun, no? Ba't kaya binigyan ni Lord si Haring Solomon ng mahabang pasensya? Kasi alam ni Lord na yung kanyang pamumunuan ay saksakan ng tigas ng ulo. Ito po ay galing sa lahi ni na Moises, yung nagreklamo bago makarating sa promised land. Kaya alam ni Lord basa ni Lord Ay, alam ko to, mga mareklamo, mga to. O, Solomon, hindi lang kita bibigyan ng wisdom, bibigyan kita ng malawak na pangunawa. Kaya pansin nyo mga kapatid, kapag tayo ay humihingi kay Lord ng isang bagay, minsan ang ibinibigay ni Lord ay yung magtetest sa atin para makamit ang bagay na yon. Ano pong halimbawa? Humihingi ka kay Lord ng patience. O kaya naman, mahabang pasensya. Lord, talagang ang aking mga anak na ito, isaksakan ng bait. Amen, no? Anong ginagawa ni Lord? Binibigyan kanya ng nakakasakit lalo ng ulo. Lord, gusto ko ng mahabang pasensya. Bakit parang nauubos lalo ang pasensya ko? Amen? Bakit? Kasi doon itetest ka ni Lord kung hanggang saan ang pasensya mo Paano mabigyan ka? Kailangan i-test niya muna hanggang saan ang patience mo. Kaya huwag kang magtataka. Darating ang araw, if you're asking for patience, kapag malalagot na yung, yung PC, di ba? Sabi na, malalagot ang PC ko. Praise God. Because God is testing you to provide more. Amen? Sino po ang gusto sa inyo? Nabigyan siya ni Lord ng wisdom at malawak na pangunawa. Pumalakpak kay Lord. Amen? Kasi po, mga kapatid, darating ang time na talagang masusubok tayo. Tingnan mo yung katabi mo. Baka ka masubukan yan mamaya. O kaya naman kanina nag-intayan kayo, nasaan ka na gumari ko, sister? Ano nga yung seswa? Nasaan ka na late na usapan na alas 10 Di ba, no? Talagang natetest ang patience, ano po, no? O kaya naman, bago kang cutics, mga kapatid, wow, ang ganda ng cutics ko. Bago kang pa-nails, talagang nails, no? Tapos tinapakan ka ng badyaw, no? Natapakan. Lord, I rebuke. I rebuke agad di po ba, mga kapatid? Ibig sabihin, all of us here ay kailangan ng wisdom and at the same time, understanding heart. Dahil mga kapatid, kung tayo'y mag-aalaga ng mga unbeliever, kailangan malawak ang pangunawa mo. Amen? Kung magdadala ka kay Lord ng mga tao sa kanyang paanan, kailangan ikaw ang may pinakamahabang pasensya. Dahil aminin po natin, nung tayo ay babagong ini-invite, di kay kadami nating dahilan. Ay, pass muna ako, sis. Ay, naku, ako'y may gagawin, sis. Busy ako. Di po ba? Ganyan naman tayo dati, di ba? Ay, naku, ako po'y may project. Di ba, mga kapatid? Marami tayong dahilan So, ibig sabihin, since napagdaanan po natin, hingi tayo kay Lord ng wisdom and understanding para maipaabot natin sa kanila ang pag-ibig ni Lord. Amen, yun po ang isang bagay na mayroon si Solomon. Pangatlo, dahil ine-aim ni Solomon ang katwiran, ito po ang ginawa ni Lord sa kanya. Binigyan siya ng Diyos ng kayamanan at katanyagan. Grabe, no? Kapag pala ikaw ay nag-aim ka ng righteousness, or katuwiran, payayamanin ka daw ni Lord. Basahin po natin ang verse 13. Di po ba ang hiningi ni Solomon ay wisdom? Binigyan siya ni Lord ng extra blessing. Basahin po natin ng malakas. And I will give you di ba, no? Pinayaman siya ni Lord at walang kahit na isang hari ang umabot man lamang sa kanyang katanyagan. Hiningi ba ni Solomon yon? Hindi Hindi niya hiningi. Alam ni Lord And I will also give you what you did not ask for. Kasi sabi ni Lord, gusto ko naman po wisdom para malid ko yun. Kasi po bata si Solomon that time. Bata po siya. Lord, gusto ko lang po mapamahalaan ko po itong aking kaharian na pinagkatiwala sa akin aking amang si David. Bigyan po ako ng wisdom. Pero hindi lang yun ang ginawa ni Lord Pinagpala pa siya, naging pinakamayaman siya, and at the same time, naging tanyag po siya. Gusto niyo po bang malaman kung gaano kayaman si Solomon? Basahin po natin ang 1 Kings 10:14. Ako na naman po pala. Hindi ko pa nasama dyan.
weight of the gold that's received yearly 166 talents. Equivalent po iyon sa 25 toneladang ginto every year. Ang yaman ano po? Mga kapatid, hindi ba kayo nayayamanan sa ginto? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, kung titingnan po natin ang value po noong ginto na yon, sa ngayon po, yun po ay billions of dollars yearly. Grabe, sobrang yaman niya. Siya po ay bata po ha. Tingnan nga po, sino po dito ang 14 years old? Meron po ba? Wow, papayamanin ka ni Lord. Grabe, no? Bago ka pa man din, no? Talagang, ako na pala to. Bata po yung Solomon dito, mga kapatid. Dati po kasi uso dati na siya kadalasan, ang mga naglilid ay mga bata eh. Talagang dati, Old Testament eh. 12 years old pa lang si Nehemiah, siya na ang pinag-lead. Amen po? So, ibig sabihin, wala po sa edad ang paghahari ng Panginoon. Amen? Pang-apat po, noong pinipili ni Solomon si Lord araw-araw at ini-aim niya ang righteousness, ito po ang ginawa sa kanya ni Lord. Binasbasan siya ng Diyos ng mahabang buhay. Ang sarap palang maging matuwid, ano mga kapatid, no? Ang sarap palang maging righteous kasi po, bibigyan ka rin po ni Lord ng mahabang buhay. Sino po ang gusto ng mahabang buhay? Amen. Di ba ang sarap mabuhay, no? Ang sarap magkaroon ng mahabang buhay. Ano po sabi sa 1 Kings 3:14? If you walk in obedience, I will give you long life. If you follow me and obey my decrees and my commands as your father David did, I will give you a long life. Ibig sabihin, kapag pala tayo ay sumusunod kay Lord, bibigyan niya tayo ng mahaba at fulfilled na buhay. Kasi mga kapatid, hindi naman lahat ng mahabang buhay masaya eh. Amen po, di ba? Pero yung long pero fulfilled life, iba yun eh. Alam mo yung ikaw ay aalis ka sa mundong ito na alam mo na nagawa mo yung part mo, na nagawa mo yung best mo, at mag-iiwan ka ng legacy. Di po ba? Sino pong gusto niyo pumalakpak kay Lord? Amen. And lastly po, noong in-name ni Solomon ang righteousness, pinili niya ang Diyos araw-araw, pinagpala ng Diyos ang kanyang bayan ng payapang pamumuhay at seguridad. Alam niyo ba mga kapatid, that time, yung Israel, yun po ang pinaka-safe na bansa that time, na bayan. Pinaka-safe at pinaka-mayaman. Amen? That time. Noong panahon po ni Solomon, ano pong sabi sa verse 24? For he ruled over all the kingdoms west of the Euphrates River, from Tipsa to Gaza, and had peace on all sides. Ang ganda, no? Parang sa Pilipinas, mula Silangan hanggang Hulo. Ano nga yun? Mula Batanes hanggang Hulo, sa Dibo, isang... Di ba mga kapatid? Ganun po nangyari that time. Mula sa dulo ng Tipsa hanggang sa dulo ng Gaza, mayroong kapayapaan. Ang galing, no? Ano pang sabi doon? During Solomon's lifetime, Judah and Israel from Dan to Beersheba live in safety. Everyone under their own vine and under their own fig tree. Yung mga napapamunuan ni Haring Solomon that time, pinayaman ng Diyos, at the same time, may safetyness and stability in their nation. Iba, no? Kaya mga kapatid, iba kapag ang namumuno ay ang Diyos ang nagtalaga. Amen? Kaya mga kapatid, if magkaroon man ng election, let us pray. Lord, mangusap ka po sa akin. Sino po ang dapat? Sino po ang nararapat? Amen? Kasi maraming tao ang magdidikta sa atin ng dapat na piliin nating mamumuno sa atin, pero mahalaga na may conviction ka ni Lord. Lord, give me wisdom. Sino po? Sino ang pipiliin ko? Amen? Di ba po? Kaya mga kapatid, kung tayo ay magsisik ng righteousness, ano pong dapat nating itanong? Ano kaya ang gagawin ni Jesus sa gantong sitwasyon? Amen? Halimbawa, magdi-decide ka. Mag-decide, ako ba'y mag-a-apply dito or dito? Ano kayang gagawin ni Jesus sa gantong sitwasyon? Amen? Kasi mga kapatid, kapag sinik mo ang decision-making ni Jesus, I believe, hindi ka kailanman mawawala sa tamang landas. Amen po? Palabakan po natin si Lord.
So ano pa nga po ang mangyayari kapag tayo ay pinili nating maging matuwid kay Lord? Una, pagpapalain niya tayo, bibigyan niya tayo ng wisdom and understanding heart, pagyayamanin niya ang ating nasasakupan, mayroong kakaibang pabor kapag sinisik po natin ang righteousness ni Lord. Pero mga kapatid, ito po yung catch. Na kay Haring Solomon na po ang lahat. Amen? Amen po ba? Nasa kanya na lahat eh. Wala po kay Daniel Padilla na kay Solomon. Di ba? Kay Daniel Padilla nasa iyo na ang lahat, no? Minamahal kitang tapat. Amen, di po. Pero na kay Solomon na po ang lahat ng bagay na i-design ng isang tao. He has the wealth, he has the fame, he has everything. Nasa kanya na ang kaharian, nasa kanya na yung kapayapaan, walang anumang digmaan ang sila ay natata. Kay Solomon na po ang lahat. Subalit mga kapatid, bagamat nasa kanya ang pagsama ng Diyos, siya man ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Subalit dahil sa kasalanan, unti-unti siyang napahiwalay sa presensya ng Diyos. Amen po. Mga kapatid, si Solomon po, di po ba, na kay Solomon na ang lahat. Pero alam nyo ba, dahil sa kasalanan, nawala po lahat sa kanya. Amen? Ano pong nangyari? Tingnan niyo po ito ha. Ano po ang sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 2? Basahin po natin ng malakas. Gusto ko pong kayo ang magbasa. 1, 2, 3, go. Ano pong sabi? Ang kasalanan ang humaharang para hindi ka marinig ni Lord. Tapigin mo ang katabi mo, sabihin mo, mag-repent na tayo. Totoo po ito, mag-repent po tayo. Bakit po? Ano sabi ito, no? Ngunit ang inyong kasamaan ay siyang naghihiwalay sa inyong Diyos. Napapahiwalay pala tayo kay Lord every time na nagkakasala po tayo. Nagigess po ba yung burden, yung bigat? Ano pong sabi doon, no? At ang inyong mga kasalanan, ang siyang nagkukubli ng kanyang mukha sa inyo upang hindi niya kayo marinig. Kung kaya naman mga kapatid, ang tagal mo nang nagpe-pray, Lord, I pray for this. Pagulong-gulong ka na dyan, ikaw ipaiyak-iyak na ginawa mo na ang lahat, pero wala pa din katugunan. Pray to God, Lord, I am repenting. Kasi sabi po doon, no, hindi ka maririnig ng Diyos dahil sa kasalanan natin. Ikala ko po ba napagbayaran na ng Panginoon? Napagbayaran na nga ni Lord ang kasalanan natin eh. Hihingi ka na lamang ng tawad. Ang problema sa atin mga kapatid, may mga kasalanan tayo na pinapahintulutan natin na dumaloy sa atin dahil ginugusto natin, kaya ang nangyayari, napapariwara ang buhay natin. So magtatanong tayo, Lord, ba't nangyayari po sa akin to? Ano pong nangyayari? Ba't hindi ko na po alam? Akala ko kapag sumusunod ako sa iyo, ay talagang may pagpapala na. Bakit hindi ko po ito maranasan? Kapatid, repent. Sabi po natin, repent. Repent. Kagaya nga po ng sinabi ko sa balete, when we are repenting, mga kapatid, di po ba kapag nagkakasala tayo, black and white ang buhay natin, madilim. But when we are repenting, God is repainting our spiritual life. Bibigyan niya ng buhay, ng kulay ang spiritual mong buhay kapag ikaw ay humihingi ng tawad kay Lord. Mga kapatid, sabi po doon, no, gaano man katayog ang ating tagumpay, baliwala ang mga bagay na iyon. You have it all. Tapos ka ng pag-aaral, ikaw ay mayaman na, ikaw ay sikat ka na, famous ka na, o kaya naman ikaw ay vlogger na, nasa iyo na ang lahat mga kapatid. Pero the moment you commit sin, kayang bawiin ni Lord yan sa iyo. Sino po naniniwala na kayang ibigay ng Diyos ang pagpapala? Pero kailangan mo ding maniwala na kaya din kuhanin ni Lord. Amen? Ano pong sabi? Ano po ba ang ginawa ni Solomon mga kapatid? 1 Kings 11 verse 3. Basahin niyo po ito ha. He had 700 wives. Ang dami. Ilang daan ang asawa? Ilan? He had 700 wives of royal birth and 300 concubines.
Sino yun? Imagine mo mga kapatid ang daming asawa ni Solomon. 700. Sabi na isa, sana Pero mga kapatid, ano po yung nangyari pa Aside from having 700 wives, meron pa po siyang 300 kabit. Nakakatawa po, pakinggan na mga kapatid, nakakatawa po, no? Pero hindi po ba kayo nabibigatan, mga kapatid? Baka kasi mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na tayo ay sick tayo ng mga pagpapala ni Lord, ng present ni Lord, o kaya naman ng gift present ni Lord, pero nakakalimutan po natin ang presence. Let us aim for presence rather than present. Gift present. Yung po tinutukoy ko. At mga kapatid, alam nyo ba, di ba, si Haring Solomon, that time, nagpatayo siya ng malaking kaharian ng Diyos, templo ni Lord. Pero nung siya ay nagkasala na, nagpatayo siya ng mga templo para sa mga Diyos-Diyosan. Imagine mo. Ano pong sabi po doon? 1 Kings 11, chapter 4, verse 5. As Solomon grew old, his wife turned his heart after other gods. Sa dami ng asawang ito ni Solomon, halos karamihan dyan, gusto na lumayo si Solomon sa Panginoong Diyos. Ano pong nangyari po doon? And his heart was not fully devoted to the Lord, his God, as the heart of David, his father, have been. He followed Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites. Mga kapatid, tingnan nyo, nasa kanya na lahat. Pinagpala siya ni Lord. Nakita niya ang kakayahan ni Lord, ang kapangyarihan ng Diyos, pero siya po ay nagkasala ng malala. Mga kapatid, during that time, kapag ikaw ay even up to this day, kapag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, isa po itong malaking kasalanan. Dahil ang Diyos ay selosong Diyos. Gusto niya ay siya lang ang iyong sinasamba. Pero ano pong ginawa ni Solomon? Nagkaroon siya ng 700 na asawa, 300 na kabit, tapos yung asawa niya, dinidiktahan siya, Solomon, ito ang sambahin mong Diyos sa Ashtoreth saka si Molech. Magpatayo tayo ng mga temple para sa kanila. Mga kapatid, sa tingin nyo, bakit sumunod si Solomon that time? Mga kapatid, dahil ang nasusunod sa kanya ay ang kanyang flesh rather than the Spirit of God. Amen po. Alam nyo ba mga kapatid, pinakamalaking kalaban ng mga tao na lingkod ng Diyos is his or her flesh. That's the reality. Yan po ang pinakamatindi nating kalaban, ang ating flesh. Amen po. Kung kaya hindi tayo makagawa ng bagay na kalooban ni Lord dahil sa ating flesh, Lord, pagod na ako. Tsaka na ako magpe-pray, Lord, bukas na lang. Thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Okay naman, hindi man ako attend kasi medyo pagod ako sa trabaho Talagang pagod ako So kaya naman tayo ay nagkakasala. Na sige, Lord, sorry po alam ko na magpapatawarin mo ako. Magre-repent na lang po ako ulit. Ganun po ba tayo mga kapatid? Tayo po ba ay repent, sin, and repent cycle? Magkakasala ka, hingi ka ng tawad. Magkakasala ka, hingi ka ng tawad. Magkakasala ka, hingi ka ng tawad. Nakakapagod mga kapatid yon. Yun ang totoo, nakakapagod yon. Kasi mga kapatid, may mga kasalanan tayong pinapahintulutan natin na okay lang. Akala natin mga kapatid, ito ay parang simple lang na bagay, pero hindi natin alam, habang tumatagal, nagiging isa siyang tanikala na nahihirapan ka ng bitawan. Halimbawa mga kapatid, nung ikaw ay natutong mag-inom, o kaya naman natuto kang magyosi, o kaya naman ay yung mga bagay na yun, kaya naman ay ikaw ay natutong magsugal, tumama ka ng isang beses, di ba po, masaya sa pakiramdam, yun ay simula na ginagawa ni Satan na ikaw ay kuhanin papunta sa kanya. Kasi gusto niya na sirain ang iyong buhay. Gusto ko pong makita nyo at maunawaan nyo ito dahil wala po masyado nagpipreach nito. Lalo na po sa young generation that we have today, na maraming mga kabataan ang maagang nagkakaroon ng early teenage pregnancy, masyado silang mapusok. Mga kapatid, wala nagpipreach po nito dahil sila natatakot na baka sila ay mabash ng mga congregation, pero hindi po ako natatakot na sabihin sa
sa inyo dahil ito po ang gusto ni Lord. Magkaroon tayo ng kabanalan dahil ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo ng matuwid. Amen? Mga kapatid, minsan may mga preacher na dadalawang isip, ayokong sabihin yung lust, yung masturbation, o kaya naman ayokong i-preach yan kasi nakakahiya yan. Ayokong isipin nila na pinapatamaan ko sila. Pero hindi po ganun si Lord. Pag nangusap po si Lord sa'yo, sasabihin niya sa'yo, direktahan ang kasalanan mo para ikaw mismo ay mag-repent ka sa harapan ni Lord. Amen po. Kaya mga kapatid, in journey in this life, wag po nating sayangin ang generation ng mga kabataan this time. Maraming mga kabataan ngayon, masyado silang lulong sa droga or sa mga bagay, mga addiction or sa pornography na nakakalimutan nila na yun ay kasalanan. Bakit? Kasi nagugustuhan ng kanilang laman na wala namang nag-guide sa kanila. Kasi hindi mo nila masabi sa mga magulang nila, Papa, Mama, paano po yung ganito? Hindi mo nila magagawa yun Kaya nga, ikaw ay nandyan, ikaw ay Kristiyano, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang mag-e-explain sa kaibigan mo. Hindi ikaw pa mismo hila sa kanya na gawin ng mga kasalanan na ito. Nakikita niyo ba mga kapatid, nakakatawa po, no? 700 wife, nakakatawa siya. Pero ang bigat po niya, kasi lingkod siya ng Diyos, ginawa niya po yun. Mga kapatid, nakikita niyo po ba? Let us have that. Gawin po nating, ang tawag po doon, gawin po nating natural yung pagsasabi natin sa ating mga kapatid na mali yan Hindi yan ang will ni Lord Kasi minsan, nahihiya tayong sabihin ang tama sa kanila kasi takot tayo sa kung ano ang sasabihin sa atin. Ay, ayoko, baka kami mag-away kasi baka hindi siya tumanggap ng pagtutuwid yun nga ang kailangan niyang marinig Mga kapatid, that time, bakit hindi na ituwid sa Solomon? Kasi wala namang nangahas na magsabi sa kanya na mali ang ginagawa niya Yun nga 700 wife niya Isinasama pa sa mali. Gets niyo po ba? Kaya mga kapatid, ngayong oras na ito, I pray to God na lahat po tayo, and I declare, magkaroon po tayo ng spirit of repentance. Gusto niyo po bang maging righteous kay Lord? Gusto nating maging banal Kasi ang Diyos, mga kapatid, siya po ay banal. Alam niyo po ba ang ginawa ni Lord kay Solomon after niyang magkasala? 1 Kings 11:11. Dito, aking babawiin sa iyo ang kaharian. Bigat, no? Hindi lang binawi ng Diyos ang kaharian kay Solomon. Nagpadala ang Diyos ng mahigpit na kalaban ng hari ng bayan ng Israel. Pagkapadala ng Diyos ng kalaban, nagpadala ulit siya ng kalaban hanggang sa si Solomon po ay nawala na sa mundo. Nawalan po siya ng kapayapaan. Bakit? Nagkakasala po Mga kapatid, I am not here to condemn you. Hindi po ako nandito para i-condemn kayo. Pero gusto ko pong ma-realize ninyo na kaya nga po namatay si Lord sa atin. Mga kapatid, kaya namatay si Lord sa krus kasi sobrang makasalanan natin. Sino ba makapagsasabi dito na wala siyang kasalanan? Meron po ba makakapagtaas ng kamay? At sabi niya, ako wala akong kasalanan wala akong bahid ng kahit anong kasalanan hindi po, wala po. Kaya nga si Jesus ay pumunta po dito sa ating mundo para siya ang magbayad ng kasalanan po natin. Kasi during Old Testament, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag nagkasala ka, automatic impyerno ka. Pero pinagkaloob ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Imagine mo mga kapatid, hihingi ka na lang ng tawad kay Lord. Yun na lang ang iniintay niyang gawin mo. Pero hindi mo ba magawa? So today, I pray and I declare, bigyan tayo ni Lord ng repentant spirit. A spirit that comes from God. Na tayo ay magkakaroon ng sariling pagpapasya na pipiliin natin si Lord araw-araw. Amen. Sa ating buhay, lagi nating piliin ng Diyos araw-araw. Ano mang sitwasyon, may pagpapala man o wala, laging si Lord ang piliin natin. Hindi siya second option or third option na kapag hindi naging maganda ang resulta ng first, ay saka po tayo lalapit sa Kanya. Hindi po ganun Sa simula pa lang dapat lumapit ka na kay Lord. Kasi baka kapatid, baka sa iyong pagpapahintulot sa pagkakasala,
baka maging matigas na ang puso mo para daluyan ka ng Panginoong Diyos ng kanyang Spirit. That is the reality. Ano nga po yung ating team ngayon? Si Lord naman ang magpapabanal. Amen po ba? It comes from the word righteousness. Tama po ba? Sa salitang righteousness, pipiliin mo si Lord araw-araw. Kaya nga po, right choose. Gets niyo po mga kapatid? If you want to be righteous in front of God, you must choose God. Piliin mo si Lord. Because God is the right choice. Mga kapatid, God is the right choice. Nasaktan ka ng tao, nagkasala sa iyo ang tao, God is the right choice. Piliin mo si Lord. Ikaw ay may tinatago kang kasalanan, hindi mo masabi sa asawa mo, o kaya naman sa iyong girlfriend or boyfriend, just repent to God. Higi ka ng tawad kay Lord. Kasi mahihirapan ka lang maglakad sa buhay. Imagine mo mga kapatid, ikaw ay naglalakad ka ng ganito, naglalakad ka ng ganito, lakad ka ng ganyan. Tapos feel mo, bakit ang bigat ng pakiramdam ko Parang bigat ng pakiramdam ko Hindi ko alam ang gagawin ko Parang di ko alam, Lord, ako nababurn out, depressed. Kasi hindi mo nakikita ang nangyayari in spiritual realm. Lakad ka ng lakad. Pero dahil may kasalanan ka na ginagawa kay Lord, kaya ka nabibigatan dahil may pasan ka sa likod mo na kasalanan. Gusto ko maunawaan yung mga kapatid. Kaya ka nahihirapan dahil hindi mo masabi-sabi kay Lord. Hindi mo maamin-amin kay Lord. Na Lord, sorry ha, Lord, sorry ha. Ako po ay nagkasala, Lord. Lord, sorry ha. Yun ang inihintay ni Lord eh. Mga kapatid, sa tingin nyo ba hindi nakikita ni Lord ang kasalanan natin? Kitang-kita ni Lord. God sees everything we do. Ang iniintay lang ni Lord ay lumuhod ka sa harapan niya at sabihin mo, Lord, I'm sorry. I'm sorry, Lord. Kasi po, nagawa ko po ito sa asawa ko, patawarin mo ako, Lord. Kasi po, pinahintulutan ko ang bagay na ito, patawarin mo po ako, Lord. Sorry, Lord, kung ako po ay nalululong sa drug, kaya naman sa mga bisyo, o kaya Panginoon, sorry po kung ako po ay nalululong sa sexual immorality, ako po ay nagmamasturbate. Sorry po, Lord. Yun lang ay iniintay ni Lord Jesus. Ang mo na mabigat ang kasalanan dahil ang Diyos ay banal. I want to realize, gusto ko ma-realize ninyo, sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against who do evil. Ibig sabihin, kung ikaw pala ay matuwid sa harapan ng Diyos, ano pong sabi po ni Lord doon, no? Pakikinggan ka ni Lord at siya ay attentive sa iyong panalangin. Mga kapatid, maybe because your prayers are not heard by God is because you are not yet repenting. Gusto ko po, ang prayer ko po kay Lord, Lord, ano po ituturo ko this Sunday, Lord, this first Sunday? And God impressed to me. Sabihin mo ang dapat nilang marinig. Masaktan man sila sa katotohanan, just say. Kasi yun ang kailangan nilang marinig. Kasi mga kapatid, lalo na po sa mga mag-boyfriend or mag-girlfriend, o kung kayo man po ay may mga jowa na kayo gumagawa ng mga bagay na nakakapinsala sa kaharian ni Lord, repent. Wala pong nakakakita sa inyo, kundi po si Lord. O kung kaya naman, ikaw ay nagkakaroon ka ng inis sa iyong kapatid, nagagalit ka sa mga kapatiran, o kaya naman nag-create ka ng mga false na fake news against your member or kaya naman sa kapatid mo kay Lord, repent to God. Kasi hindi gusto ni Lord yan. Ang Diyos ay Diyos na may kabanal-banalang Diyos. Siya ay sobrang banal. Kaya dapat tayo ay magpakabanal din kay Lord. Tatayo po tayong lahat mga kapatid. Let us all stand up. Alam kung kanino nangungusap si Lord ngayon. Hindi ko po kayo kilala isa-isa. Hindi ko po alam ang mga ginagawa nyo sa inyong buhay, ang mga bagay na pinapahintulutan nyo sa inyong mga buhay. Pero mga kapatid, kilala po tayo ni Lord. I
I declare, sa oras pong ito, can we close our eyes to God? Hallelujah. Lord, I declare, Panginoon, sa mga taong nandito ngayong oras na ito, Panginoong Diyos, habang sila po ay nakapikit, Panginoon, I declare the spirit of repentance, O God, in Jesus' name. I declare the power of the Holy Spirit ay dadaloy, Panginoon, sa congregation ito, O God, maging sa online, O Lord. I declare in Jesus' name, ipakita mo po, Panginoon, sa kanila ang mga bagay na nakakasagabal kung bakit hindi mo po sila marinig, Panginoon. In Jesus' name. Lord, I am not here to condemn them, but I am here, Lord, to do what you have instructed me to do, Panginoon. Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoong Diyos, dalangin ko, Panginoon, dumaloy sa amin ang kabanalan na nanggagaling sa iyo, Lord. Amin ang righteousness na nanggagaling sa iyo. Come on, just close your eyes. Huwag kang mag-observe, just close your eyes. God is about to meet you today. Sakarabayanda. Yes, in Jesus' name. Habang nagpe-pray tayo ngayon, humingi ka ng tawad kay Lord. Ask God for forgiveness. Ask God. Hingi ka ng tawad kay Lord. Lord, sorry po. Come on. Buksan mo ang bibig mo sa Panginoon. Pinapakita sa iyo ni Lord ngayon ang mga kasalanan na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Shakarabayanda. In Jesus' name. Ine-impress sa iyo ni Lord ngayon lahat ng mga kasalanan na nagpapabigat sa iyong buhay. Come on, kapatid. Ask God for repentance. Sorry, Lord. Hingi ka ng tawad kay Lord. Hingi ka ng tawad. Lord God, I declare, Panginoong Diyos, babaan mo ng iyong banal na spirito lahat ng mga tao na humihingi ng tawad ngayon. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes. Repent, kapatid, repent. Hingi ka ng tawad kay Lord. Lord, sorry. Sorry, Lord. Nagalit ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagseselos ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagagalit ako. Naiinis ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Kung nakakaisip ako ng mga malalaswang bagay, kamo, sabihin mo kay Lord. Sorry, Lord, kung ako po ay nakakagawa ng kasalanan na hindi mo kalooban. Sorry, Panginoon, kung nawawalan ako ng oras sa iyo. Patawad, Panginoon. Kung ako po ay gumagawa ng mga kasalanan sa aking katawan, Panginoon, patawarin mo ako. Siga, Shikarabayanda, Rabayanda. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagalit ako sa kasama ko sa ministry. Patawarin mo ako, Panginoon. Nainis ako sa kasama ko sa paglilingkod. Sorry, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Ako po'y nagyoyosi. Come on, sing God. Patawarin mo ako, Panginoon, kung may nagagawa akong kasalanan na hindi alam ng partner ko. Say sorry to God. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat-lahat. Just ask God for forgiveness. Come on. Close your eyes. Close your eyes. Oh. Oh. Just close your eyes. Come on. Ask God for repentance. Come on. Hingi ka ng tawad kay Lord. I declare in Jesus' name, pinapalambot ng Panginoon ang puso mo ngayon. Pagmamatigas,
iyong paghingi ng tawad, I declare pinapalambot ni Lord ang puso mo ng pag-ibig ni Lord. Shakarabayan darabasanda. Rodo yokoroda sanda. In Jesus' name. Come on. Hingi ka ng tawad kay Lord. Sumigaw ngayon, sabi mo, Jesus! Jesus! Woo! I declare the power of God in Jesus' name. Come on, hingi ka ng tawad. Ask God for forgiveness. Woo! Yes, Jesus. Oh. Speak it out, speak it out. Oh. Like a flood. Let us say, come like a flood. Like a flood, and saturate me now. You're all I want. Binababa ni Lord ang kanyang Holy Spirit. Come like a wind, and sweep I declare out in Jesus' name. You're all we want. I declare the power of the Holy Spirit. Like a flood, and saturate. Hingi ng tawad, hingi ng tawad. You're all I Oh, come on. Let's sweep throughout this place. Sing. We want. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. Come like a wind. And sweep Yes, Lord. out this place. You're all we Come on, Chico. like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we Yes, Jesus. Yes, Jesus. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Sakarabayara da 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 da. Like the Yera da 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 da. Sakarabayan darabayan darabasan darabasande. Rabasanda rabasande, come on. Say, come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. come like a flood. And saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Mga kapatid, kung ikaw ay willing ngayon na tanggapin ang kapatawaran na nanggagaling kay Lord, pupunta ka ngayon dito sa unahan. Come in front.
If you're willing to ask God for repentance, go in front. Bibilang ako ng 3. I don't know kung sino kinakausap ni Lord. But I will count 1, 2, 3. And you will go here in front. At hihingi ka ng tawad kay Lord. Come on! Isa! Come on, humble your hearts to God right now. Woo! Jesus! 2! Woo! Pupunta ka sa unahan ngayon at hihingi ka ng tawad kay Lord. 3! Come like a flood. Come on, hingi ng tawad. Hingi ka kay Lord. Repent, repent. In Jesus' name, come on. Hingi ka ng tawad. I declare spirit of repentance sa Karabayante. In Jesus' name, in Jesus' name. I release the Spirit of God. I release the Spirit of God. I release. Woo! I release. In Jesus' name. I release the Spirit of God. I release the Spirit of God. In Jesus' name. Hingin ang tawad. I release the fire. I release the fire. I release the fire. I declare God's forgiveness. I declare. I declare. I declare. I declare. I declare God's forgiveness. I declare God's forgiveness. Pinapatawad ka ni Lord. I declare God's forgiveness. I declare God's forgiveness. I declare God's forgiveness. I declare God's forgiveness. Sa Karabayanda. Yes. I declare pinapatawad ka na ni Lord. I declare the power of God. So with you in Jesus' name. Pinapatawad ka na ng Diyos. Pinapatawad ka na ni Lord. I release the Spirit of God. Yes, in Jesus' name. I declare the repentant Spirit of God. Pinapatawad ka na ni Lord. Pinapatawad ka ni Lord. Pinapatawad ka ni Lord. In Jesus' name, I declare the repentant Spirit of God. I declare the repentant Spirit of God. In Jesus' name, I declare, pinapatawad ka na ni Lord. Pinapatawad ka na ni Lord. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I declare, pinapatawad ka na ng Diyos. I declare repentant Spirit from God. I declare in Jesus' name, pinapatawad ka ni Lord. Pinapatawad ka ni Lord. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Oh, break my heart for what you everything I am for your kingdom. As I walk from eternity to eternity. Come on, repent to God! Lapit sa Diyos! Fill my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you Bigyan ng tawad. have loved me. Break my heart. Break my heart. For what breaks yours. Everything I am for your kingdom's God. As I walk eternity to eternity. Jesus! Fill my heart and make it clean. Sa oras na to, Open up my eyes. I declare in Jesus' name. Unseen. Show me mula ulo hanggang talampakan mo,
Pinapadaloy ni Lord ang pag-ibig na nanggagaling sa kalangitan. In Jesus' name. At lahat ng mga bagay, lahat ng mga kasalanan na nagdudulot para hindi ka marinig ng Diyos, in the name of Jesus, hinuhugot ko ngayon sa iyo lahat ng mga bagay na nakasasagabal sa iyong paglago at itinatapon ko sa kailalim mo ng walang hanggan. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. At i-receive mo ang kapatawaran na nanggagaling sa ating Diyos. Receive! Receive! At aawitin mo ang katang ito. Nang may faith na na-receive mo na kay Lord. Break my heart on what breaks you. Pwede mo ba kantahin to? Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love. Like you Awitin mo ito, kapatid. love me. Sabihin mo kay Lord, Lord, break my heart for what breaks yours. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's come. Jesus, as I walk from... Earth into Sige, sabihin mo ito kay Lord. eternity. Heal my heart. Break my heart. Break my heart for what breaks yours. Everything I am For your kingdom's cause, as I walk from earth into eternity. For the last time, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, sa oras pong ito, tinatanggap po namin ang kapatawaran na nanggagaling sa iyo. Lord God, we believe na kami po ay napatawad mo na, Panginoon. Handa po kaming maging matuwid sa iyong harapan. Pipiliin ka po namin araw-araw. Sabihin po natin, I receive forgiveness from God. In Jesus' name. To you be the highest praises, highest glory, and highest honor. In Jesus' name. Amen and amen. Humana po tayo ng partner, yakapin po natin, sabihin po natin na patawad na tayo ni Lord. Sige po, yakapin po natin ang isa't isa, sabihin po natin na patawad na tayo ni Lord. Sige po, maaari na po tayo maupo. Dadako na po tayo sa Holy Communion. May magbibigay po sa inyo ng juice at ng bread as we reminisce the life of Christ sa ating mga buhay. Sabi po sa 1 Corinthians 11:23 to 25, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot, thank you po, ng tinapay. Nagpasalamat siya at pinagpirapirasyon niya ito at sinabi, ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 25.
Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito at ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Lahat po ba tayo ay may juice na tinapay? Taas po natin ang ating mga tinapay. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katawan na nabubo, na siyang napako sa krus, Panginoon. Dahil po sa iyong pagkakapako sa krus at sa 39 lashes na kamdan po namin ang kagalingan sa lahat ng sakit karamdaman. In Jesus' name, let's eat the bread. Taas po natin ating juice. Panginoon, marami pong salamat sa iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Dahil po doon, nakamtan po namin ang kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. In Jesus' name, amen and amen. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran. To you be the highest praises, highest glory, and highest honor. In Jesus' name, amen and amen. Mari na po tayo mo po. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sino po ang handa ng maging righteous at pipiliin si Lord araw-araw? So sa oras na ito, tayo po ay dadako sa gawain ng pagbibigay, kung saan ito po yung pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Lord. At siya ang unang nagbigay sa atin. Siya ang unang nagpala sa atin. Kaya sabi po doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kung kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ating pong Panginoon, ibinigay niya ng buong buo ang kanyang buhay. So ano po ba ang hindi natin kayang gawin? Ano ang hindi natin kayang ibigay sa Lord? So hindi po ito kabayaran sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ito po ay pagpapadama ng pag-ibig natin at pagmamahal sa Lord. At kung ating Panginoon, siya po ay banal. So kapag tayo ay nagbibigay ng ating pong mga tithes at ng ating mga offering, ito po ay banal sa kanyang harapan. At ang ating pong ibibigay na hinihingi ng Lord ay 10% ng ating pong mga kinikita. So, alam po na ang bawat isa ay alam na po natin, sanay na po tayo. At doon po sa mga bago, hindi po ito kabayaran sa mga salita ng Diyos na narinig natin. Kung kayo po ay hinihipo ng ating Lord, nasa inyo po yon na pwede po kayong magbigay. At darating po ang panahon, mauunawaan ninyo, ano po ba yung tithes? Ito po yung 10% na hinihingi ng Lord. Bakit po tayo inuutosan ng Lord na ibigay natin yung 10% bahagi ng ating mga kinikita? Dahil ang nais ng Lord, tayo po ay pagpapalain. Ayaw niya tayo mabuhay ng naghihirap. Ang gusto niya tayo ay mabuhay na masagana. Hindi po kailangan ng ating Panginoon ang ating pong mga pera.
Inuutosan tayo ng Lord na tayo magbigay sa kanyang gawain dahil ginagamit po tayo na daluyan ng pagpapala to expand His kingdom. So kung mahal natin ang Lord, mahal natin ang gawain ng Panginoon, patuloy po tayong susuporta, patuloy po tayong susunod sa ating pong Panginoon. Na ganun ang sinabi niya doon sa Malakay 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungan ng langit upang ibuhos ang masaganang pagpapala. So mararanasan po natin yung masaganang pagpapala kung tayo po ay susunod. Sabi nga kung tayo mamumuhay sa katuwiran ng Lord, sabi niya kanina doon sa Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi po kalahati, hindi po 1/3, ang sabi niya doon, buong buo, all these things shall be added unto you. So lahat ng pangangailangan natin, wala pong iitsapera ang ating pong Panginoon. Ipagkakaloob niya sa atin, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating pong pangangailangan. He will supply all our needs according to His riches and His glory. Amen. Kung nakahanda na po ang ating pong mga tithes and offering envelope, itaas po natin sa ating pong Panginoon at tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw po'y patuloy na nagiging tapat sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na manatili din po yung katapatan ng iyong mga anak sa pagbabalik ng mga pagpapala na pinagkatiwala sa amin. Lord, salamat po sa lahat ng aming mga pinagkukunan. Salamat po sa lakas na patuloy na pinagkakalob mo sa amin upang kami makapaghanap buhay, kami makapagtrabaho. Salamat sa lahat ng mga pagpapala, sa mga pinagkakakitaan ng bawat isa. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo itong paglaguin. Ano man ang pinagkukunan ng iyong mga anak, i-bless mo po ito, O God, at hayaan mo na patuloy at manatili ang katapatan sa pagbabalik ng papuri sa iyo. Sa mga pagpapala na tinatanggap namin, ito, Lord, ay ibinibigay namin. Ito inihahandog namin sa iyo, ibinabalik namin ito sapagkat ito ay galing sa iyo. At kami po ay katiwala lamang. Hayaan mo, Panginoon, na kung kami mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan mo rin kami sa malaking bagay. Salamat po, Panginoon. I-bless mo po ang buhay ng bawat isa at hayaan mo, Panginoon, na ikaw po magbalik ng liglig, siksik at umaapaw na pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Sa ilang namin po ibinabalik ang pinakamataas na papuri, ang pasasalamat sa tanging pangalan ni anak na si Jesus. Amen. Ang lahat po'y magbigay na may kagalakan sa atin. Meron po akong magandang balita. Kita niyo po ba yung picture na yan?
Pakita po natin. Yan po. Ang JA1 Lipa po kasi meron tayong daughter church ang JA1 Balete. Kami po yun. Tinataguyod po natin sa tulong po ni Lord. At biyaya po niya ay nakakita na po kami ng mauupahan namin. Palakpakan natin si Lord. Maganda po ba? Amen. Yan po ay JA1 Balete. Since siya po ay bago, as senior pastor, magkakaroon lamang po tayo ng, ano tawag nga doon? Special offering, pambili po ng upuan. Kung kayo pa hinihipo ni Lord na mag-support sa J1 Balete, kayo po ay welcome. And then, ito po ay special offering para po sa ikatatagumpay pa ng aming gawain sa JA1 Balete. Para mas marami pa po ang makakilala po kay Lord. Amen po ba? Palabangan po natin si Lord. Allow me to pray for you po. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang tithes and offering na ito, maging ang aming mga special offering na ilalagay dito, Panginoon. Let you bless all the people, let you bless everyone. In Jesus' name, amen and amen. God bless po. Praise God. So, pwede na pong magbigay kung sino man pong hinihipo sa inyo ni Lord. Or kung pwede nyo pong gusto nyo pong i-Gcash kay Pastor Alexis, pwede pong Gcash. Yan. Praise God po. Praise God. Ang Diyos po ang magbabalik ng pagpapala sa lahat po na nagbigay at sa mga magbibigay pa. And for announcement po, we have our services every Sunday. 2 service po tayo. First service is 8 a.m. and second service is 10 a.m. And also po, for JA1 Balete, Sunday service, every 2 p.m. po, 1 service po yun. Pero kapag po nagbukas na ang kanilang church, magmo-morning service na po sila ng 9 a.m. So may kakilala po kayo na taga Balete, pwede nyo pong i-refer kay Pastor Alexis para doon po sila umattend ng service. And also po, we have our prayer works every Tuesday, 7 p.m. po. So kung gusto nyo pong manalangin kasama kami, punta po kayo every Tuesday, 7 p.m. And we have our mentoring this coming Friday for all the leaders and inspiring leaders. Every Friday po ito, 7 p.m. And also, meron pong general meeting ang Rafa Medical Team. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng ating Rafa Medical Team? So, calling up po for a general meeting after po ng life group. And for our youth po, we have Youth Connect every Wednesday, 8 p.m. And for this coming afternoon po, 2 p.m., we will have our youth gig when life gives you tangerine. Yan. So, kung may mga kabataan po kayo, kaibigan, na gusto nyong pa-attend din, mamaya po yan, 2 p.m. And for the coming, kailan po ito? May 28 to 29, we will be having our youth camp, Built to Build. Praise God. So if you are inspired at gusto niyo pa mag-grow kay Lord, sali na po kayo sa youth camp. I think that is less than 2,000 po yung registration fee. Praise God. Sige po, pwede po ba tayong tumayo lahat? Palakpakan po natin ang Panginoon as we pray. Come on, the best clap of praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, come on, yung palakpak na siya, that He was made righteous in front of the Lord. Hallelujah. Yes, Lord, oh God, we praise your holy name, Panginoon. Tunay nga that you are a great, great God, Panginoon. Salamat sa araw na to na kami tinuruan mo ng panibagong karunungan. Salamat sa buhay ni Solomon, sa buhay ni David, at Lord, sa buhay ng iyong ginamit to share your word. We thank you, Lord Jesus. And Lord, dalangin namin na patuloy naming dadalhin yung mga pagpapala na tinanggap namin sa araw na to, yung mga salita na inilagay mo sa aming puso. Lord, dalangin namin na kami mamumuhay sa mga salitang ito. Hindi lamang para sa isang linggo, but Lord, all through our life, as we serve you and as we know you, we will live accordingly to your will. At Lord, turuan mo pa kami on how we can be more righteous
in front of you, Panginoon, and how we can share your love, Panginoon. Kung paanong binago mo si Solomon, ganun mo din baguhin ang aming mga puso. At kung paanong sinamahan mo siya, Panginoon, ganun mo din kaming sasamahan. Lord, salamat po sa pag-ibig mo, sa lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Taas po natin mga kamay. Ginagawad ko sa bawat isa ang pagsama ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng Diyos Anak na si Jesus, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Humayo tayo, dala-dala ang katotohanan na tayo ay righteous sa paharapan ni Lord at pipiliin natin ng Diyos araw-araw. In Jesus' name, amen and amen. Praise God po. Let's have our life group. Meron po ba tayong first timer? Yes, sa first timer po, lalapitan po kayo ni Pastora Aina.